Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang TV host comedian na si Vice Ganda tila pinatatamaan at nagpapakalat di umano ng black propaganda at tila gustong ipahiya sa mata ng publiko ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte na kasalukuyang nakadetine ngayon sa ICC Detention Facility. Kaya comedian host Vice Ganda tila binanata ng taong bayan, lalong-lalo na ng DDS supporters at gusto di umanong palayasin sa bansang Pilipinas. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, tila nagsanip pwersa na di umano ang mga totoong kumakalaban at walang katapusang bumabatikos sa pamilyang Duterte, partikular na sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte na kasalukuyang nakadetine ngayon sa ICC Detention Facility. At ito'y ayon sa mga taga-suporta ng mga Duterte o DDS supporters dahil tila may pinatatamaan ang TV host comedian na si Vice Ganda dahil sa umano'y ginawa nitong tila katatawanan at tila pinapahiya nito sa isinagawa nitong live concert kamakailan lamang ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte. Tinadaan raw umano sa katuwaan pero tila may pinatatamaan ayon pa sa kontrobersyal na pahayag ni Vice Ganda na umani ng samut-saring komento sa mundo ng social media. And I quote, "Nothing beats a jet ski holiday. Ride from Manila to West Philippine Sea by a jet ski. Get unlimited water bumping from a Chinese vessel and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. Pink lawans and BBMs are prohibited. Huwag nyo akong subukan, mga putinan nyo." Unquote. Mula nga raw sa 20 million followers ay bigla ang nalagasan ng 1 milyon nito matapos tila laitin, pinagtawanan, kutyain at hamakin ni Vice Ganda si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanilang isinagawang concert ni Regine Velasquez. Tila pinagtatawanan at tila nilait ni Vice Ganda ang pagdakip kay dating Pangulong Duterte papunta sa The Hague, Netherlands na kasalukuyang nakadetine ngayon sa ICC facility. Hindi mawawala ang kanyang panlalait sa naging linya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong 2016 election na siya'y mag-jet ski sa West Philippine Sea. Kaya buwelta at sigaw ng taong bayan, lalong-lalo na ang mga DDS supporters. Ganong nga daw kawalang respeto itong si Vice Ganda sa mga nakakatanda. Gayong kung ang ating matatandaan nung kaarawan ni Vice Ganda ay walang pagdadalawang isip na binati pa siya noon ni dating Pangulong Duterte. Kaya't labis na dismaya ang mga miyembro ng LGBT na taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Abay tila hindi na daw nagiging magandang ehemplo itong si Vice Ganda sa nakakarami, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kaya buwelta pa ni Engineer JD sa post online, "There is a fine line between comedy and disrespect, and Vice Ganda just crossed it. What we saw in that concert was not harmless humor. It was a deliberate, full-mouth attack on the legacy of former President Rodrigo Roa Duterte and the millions of Filipinos who supported him. Turning the arrest of former President into a punchline is not just harmless fun. It is a reflection of how we sometimes trade empathy and respect for a cheap laugh." Nasa kultura nating mga Pilipino ang paggalang sa nakakatanda. Higit na karapat-dapat na igalang ang isang dating Pangulo. Hindi ka lang ng bastos, nagmura ka pa in a monetized paid entertainment concert. Freedom of speech does not excuse public figures from accountability. Vice Ganda owns the Filipino people, especially those he insulted. A public apology. But knowing Vice, he will never reflect on this. Not the slightest chance is issue an apology. Sobrang taas na ng tingin niya sa sarili niya. This is not about silencing humor. It's about recognizing that some issues carry a real weight. Duterte's legacy is tied to life and death matters, political wants, and nation division. Making comedy out of that reduces serious national conversation into a shallow entertainment and fuels an already fractured public. Unquote. Ayon pa sa ilan nating mga kababayan, ano pa ba naman ang ating aasahan kay Vice Ganda kung ating
ating matatandaan ay minsang nabastos na di umano ni Vice Ganda at ginamit pa itong si Jessica Soho na katatawanan sa kanyang naging concert. Ngunit mali nga raw yan, Vice Ganda, na gumamit ka pa at hamakin at tila kutyain at pagtawanan pa ang isang matanda na naging isang dating Pangulo ng Pilipinas para lang sa sarili mong pangangailangan at para lang pag-usapan at mag-trending ang iyong concert. Kaya hindi na nakapagpigil pa at bumuelta na sa mundo ng social media ang taong bayan, lalong-lalo na ang DDS supporters at di umano'y nanawagan na gustong palayasin sa bansang Pilipinas ang comedian TV host na si Vice Ganda. At ayon pa sa kanila, grabe, kawalang respeto itong bakla na ito sa mga nakakatanda. Sobra ng panlalait yan sa dating Pangulo ng Pilipinas. Dapat lumayas ka na lang sa bansang Pilipinas. Hindi ka nakakabuti na ehemplo sa mga kabataan. Mahiya ka naman sa pinaggagawa mo, Vice Ganda, para lang pag-usapan ng taong bayan ay mangbabastos at mamamahiya ka na lang. Ang masaklap pa, dating presidente pa ng Pilipinas, nilait at pinahiya mo sa mata ng publiko. Kaya dapat sa'yo palayasin sa bansang Pilipinas. Kailan ba naging magandang ehemplo yung Vice Ganda na yan? Kahit kailan, hindi naging magandang ehemplo yan. Kailangan niyang manakit ng damdamin para makapagpatawa lang. Grabe ang simpatya ni VP Sara sa mga LGBTQ+ na kinabibilangan ni Vice, tapos ni katiting na respeto wala sa pagkatao niya. Mas mabuting lumayas ka na lang sa bansang Pilipinas, Vice Ganda. Wala nang naidudulot na mabuti ang iyong ginagawa. Kung makapanlait ka, akala mo kung sino ka. Dating presidente ng Pilipinas, nakarespeto-respeto. Ginawa mong katatawanan, nilait, kinutya at di ka pa nakontento. Ibinida mo pa sa iyong concert para lang pag-usapan ka ng taong bayan, para lang sa views at pera ang iniisip mo. Hindi mo naiisip na nakakasakit ka na, hindi lang sa dating Pangulo, kundi pati na rin sa taong bayan. Lumayas ka na lang sa Pilipinas. Kala mo kasi nasa langit na si Vice Ganda dahil sa kasikatan at pera na nalulunod na siya. Ang gaba, dili magsaba. End quote. Uy, may trending ngayon. Vice Ganda. Okay naman maging komedyante. Kasi kadalasan pag nagkakamali kasi yung mga komedyante, sinasabi nila ay joke lang yun. Pero iba na kasi yung iba na kasi yung usapan pagdating kay Pangulong Duterte. Hindi naman na to usapan sa personal na buhay ni Pangulong Duterte. Ang usapan kasi dito yung ginawa ni Pangulong Duterte sa Pilipinas, kaya siya dinala at kinidnap papuntang dahig. Pero nagpapasalamat pa rin ako kay Pangulong Duterte kasi si Pangulong Duterte may pamilya, may anak, may asawa, may apo. Sa sarili niya mismo galing yun. At naaawa ako kay Vice Ganda kasi kahit gaano niya kasikat, kahit gaano siya kayaman, kahit gaano siya ka mamahalin yung mga gamit niya na nakikita natin sa sarili niya, hindi niya pa rin matutumbasan yung kay Pangulong Duterte. Una-una, hindi siya magkakamatres kahit gaano siya kayaman. Pangalawa, hanggang ngayon hindi niya alam kung anong gender niya. Pangatlo, minamahal lang siya ng mga gusto niya, kung sino man yung gusto niya, dahil sa pera niya. Hindi katulad ni Pangulong Duterte, minahal siya ng buong Pilipinas dahil sa pagmamahal niya sa bansang Pilipinas. Diba? So siguro yung usapan kay Vice Ganda, hayaan na lang natin kasi yung mga ganyan tao nakakaawa. Sa totoo lang, kahit anong yaman mo, di ka masaya, no? Tsaka yun pa, ang pinagtataka ko pa dito sa mga to, kaya maraming mga bakla na gumagawa ng katarantaduhan na hindi rin tama dahil din dito sa nakikita nila. Kasi dapat si Vice Ganda bilang isang sikat na personalidad maging magandang halimbawa sana sa mga kapwa niya LGBT. Ako, nire-respeto ko
ang community ng LGBT. May kamag-anak ako, may pamilya ako na kabilang sa kanila. Pero ang pangit ng ganyan, no? Yung sikat ka, tapos ini-impluwensyahan mo ng pangit yung iba. Pangit yun. Pangit talaga. To Vice Ganda and his allies, bayot, dili ka gwapa yot. Pero ambot nga nung Vice Ganda. Do you think sa pag-mock ni mo kay FPRRD, nilamang na mo? Do you think daghan ang nalipay? And do you think sa imohang ginabuhat karon nga gimak ni mo si FPRRD makadaog mo sa 2028? Lucy iyot! Ayaw kayo ninyong i-feel. Kay the more ninyo ginatira si FPRRD ug ang mga Duterte, the more mo nga mo down sa inyohang posisyon. Hilas! Baga kay kagnaong yot nga magmakmak ka kay FPRRD samantalang sa una imuha pa ng gi-interview. Aw hinuon, sa joke man jud ka ni sikat, kanang joke ni mo nga insensitive, mo joke man tuod ka pero dili ka makahimo og kanang joke nga dili ka maka-down og usa ka tao, dili ka makapaka uwaw sa usa ka tao. Ingon ana man jud ka. Ingon ana kang klase nga komedyante. Komedyante ba nang mang-degrade ka og personality and characteristics sa usa ka tao bayot? Pasalamat yung gayot kay nisikat ka sa ingon ana nga pamaagi. Mo nang gadako ang imuhang ulo karon og nagkahilas ka. And karon kay palaos naman ka hapit, mo nang nagpa-trending na pug ka sa imuhang pangalan yot. Hilasan nimo yot oy, nang dagway nimo ba sus ambot na lang. Paminaw gyud ninyo makadaog mo sa 2028 mo nang inyohang ginabuhat karon. Ang imuha pong mga tao pud nga nibilib sa imuha grabe pud kay nakatawa o hinuon, mga oligarkiya man mo nang inyo mga ginasuportahan nga mga senador karon is mga musuporta pud sa inyoha and wala nag-prioritize sa masa. Nagets na mo nga kinahanglan pud mo og senador para sa inyong kaugalingon nga interes. Pero bayot huna-hunaa, dili tanan parihas og opportunity sa inyuha. Unya again, paminaw nimo sa imong pag-mock kay FPRRD karon, nalipay ang masa, nalipay ang majority, wala bayot mo nang kung nagdahom mo nga sa inyuhang pagtira sa mga Duterte makadaog mo sa 2028, undang mo sa inyuhang mga pangandoy sa kinabuhi bayot kay di na mahitabo. Maayo na jud kag ikaw mo'y mutira pero masumbalik na gani sa imuha ang tanan, magpabuang-buang na dayon ka, magilak-hilak na dayon ka para kaluyan ka sa tanan, hilom yot. So karon mga mads, giapil na po ni Vice Ganda og joke ang nahitabo kang Tatay Digong. Which is di na siya panibago kay nana maguna si Vice mag-joke, adisir siya magpakatawa og tao, kinahanglan sa siya og naay babuyon para katawanan iyang joke. Actually ganahan ko ni Vice sa una pa. Pero, na-change akong mind katong nitan-aw ko sa iyang concert sa California nga, dito ko nakarealize lain man hindi siya mang-joke kay kinahanglan pa niya iro-iroon, magara-gara, babuyon ako sa katao na siya gamiton ng mga tao para makatawa ang mga tao. Just like what he did to Miss Jessica Soho, diba? Iya pang gibaboy si Miss Jessica Soho para makatawa ang mga tao. And then what happened? Until na wala paghapon siya natagam. So, mana siya mga mads, pag ako man atong concert na gitanaw na ako si Vice Ganda sa California, nawad-an ako gana sa iya kay nakarealize ko ay lain man day siya mang joke kay kinahanglan pa na babuyon ang tao or isa ka tao para katawanan siya. Dili man day siya katawanan actually nya kamupod nga mga tao murag okay ra sa inyo no nga iro-iroon. Dagan pa mga nindot nga mga komedyante mga mads nga katawanan gid sila. Itsura pa lang ladan katawanan sila kay dili sila mambaboy og mga tao. Para ni Roderick Paulati, tan-awa yang mga katawanan nga movie sa una mga mads. Never siya mangbaboy og mga tao katawanan na pero Vice Ganda sa una ra ko nag-idol sa iya but now dili na nga nakita ko sa iya live mo joke lahi gid siya mga mads. Mingon mo nga char kay gikuan man ang Tatay Digong dili dugay ako wala nag-idolize sa iya, wala pa ni nahitabo ni Tatay Digong, wala pa na himong presidente si Tatay Digong. Mo na siya mga mads. Bye! Maiba naman tayo. Itong si komedyanting Vice Ganda. Ayun, nag-joke-joke na naman, no? At binuhay niya yung jet ski na sinabi ni Tatay Digong nung kampanya na pupunta siya doon sa mga Chino in a jet ski at paalisin sila.
dahil ang inaangkin nila ay teritoryo ng Pilipinas. At sinabi pa nitong Vice Ganda, win a one-trip jet ski ticket to The Hague. Well, alam nyo, matagal na ako naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita. Totoo, may karapatan si Vice Ganda na magsabi kung ano mang gusto niyang sabihin, kung ano kanyang nasa loobin. No? Ang akin lang, siguro Vice, bago ka magsalita ng ganyan, aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa'yo ay ang mga tambaluslos. Yung kumpanya kung saan may ere yung programa, pag-aari na ngayon ni tambaluslos. Dapat sana meron ka man lang disclosure para naman malaman ng taong bayan kung saan ka nanggagaling, kung saan nanggagaling yung mga galit na meron ka laban kay PRRD. Na ang kabuhayan mo nakasalalay ngayon kitambaluslos. Pag kanya kasi merong disclosure, maintindihan namin kung saan nanggagaling yung ganyang, ewan ko ba, yung galit na hindi namin maintindihan na ano bang ginawa sa iyo ni Tatay Digong. Naalala namin nung in-interview mo si Tatay Digong nung presidente siya, hangang-hanga ka. Alam ko sa akin, hit na hit mo ako, pero alam ko na naman yun, no? Wala naman akong pakialam sa'yo. No? Pero nung ikaw ay nag-interview kay Tatay Digong, hangang-hanga ka sa kanya, tapos ngayon ko, ano-anong sinasabi mo. Alam mo kasi tayo mga Pilipino, kapag isang tao ay nakadapa na, hindi na sinisipa, Vice Ganda. Ang ginawa mo, nasa sahig na si Tatay Digong, nandun na, nakakulong na, 80 anyos, mamamatay na ata sa kulungan, sinisipa-sipa mo pa. Anong kaligayahan ang nakukuha mo sa ganyang gawain? Hindi ba dapat kung hindi mo siya po pwedeng sabihan ng ganda, tumahimik ka na lang. Ang gusto mo ba talaga tirisin pa yung tao na nakakulong na at 80 years old? At kung sa tingin mo na natutuwa ang taong bayan na kung ang Pilipino hindi ganyan, ewan ko kung pareho tayo ng karanasan sa paglaki sa Pilipinas, no? Pero hindi natutuwa ang taong bayan na nakadapa na yung tao, sinisipa-sipa mo pa. Well, magdasal ka na lang na palaging nakadapa yang si Tatay Digong at ang mga supporters si Tatay Digong. Huwag mong kakalimutan, bilog ang daigdig. At pag yan ay bumalik sa'yo, sana, maalala naman ng mga supporters ni Tatay Digong na may puso sila na kapag ikaw ay nakadarapa, hindi ka namin sisipain. Dahil sa ngayon po, yan talagang damdamin ng mga nagmamahal kay Tatay Digong. Kinakailangan talaga, ipagdasal na lang po ang kalagayan ni Tatay Digong habang siya nakakulong. And the last thing na gusto namin makita ay isang gaya mo na tatapakan pa at sisipain pa. Pero anyway, kung kaligayahan mo yan, okay lang naman siguro. Bahala ka. Bahala tayo, kanya-kanyang kaligayahan. Pero sa amin lang, that was in utter bad taste. Well, of course, hindi ka naman talaga icon of good taste, no? Dahil yan ang iyong brand of humor. Pero sana, ilagay naman sa tama. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ni unofficial Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters 26 minutes ago. Vice Ganda, ginawa umanong katatawanan si Tatay Digong sa kanyang concert. Hindi naitago ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang pagkadismaya kay Vice Ganda matapos nitong gawing katatawanan ang pagkakadala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Sa kanyang concert, ginaya ni Vice ang viral na Jet Holidays commercial at ginawa nitong jet ski holiday. Ilang mga netizens naman ang sinabing handa silang i-boycott lahat ng produkto na ini-endorse ni Vice Ganda bilang ganti. Okay. Ito si Kipichu o si Criset. May nabasa akong post niya tungkol nito. Sabi ni Criset o ni Kipichu, the way you mock PRRD at its lowest, I'm sure you won't mind if we cheer and mock you when your karma comes. Millions of us will wait for it. Ani Criset Laureta Chu. Okay. So, Vice Ganda nung
presidente pa si Tatay Digong, may interview si Vice Ganda, I don't know kung presidente na siya o hindi pa. Ini-interview niya, ang ganda yung interview niya kay Tatay Digong, katatawanan. Na maganda yung, ang alam ko, magkaibigan sila noon eh. Vice Ganda and Tatay Digong. Ngayon, alam nyo naman, ang ABS-CBN, ang pagmamayari, Romualdez na yan eh. So, no wonder na, alam nyo na, party na pamumulitika, sirain nila ng sirain ang ating Tatay Digong. So, tama itong sabi ni Crisette Laurita Chu, when your karma comes, magtanim ka ng masama, aani ka rin ng masama. Magtanim ka ng mabuti, aani ka rin ng mabuti. Ganyan yung karma eh. Dalawa pa lang karma. Good karma at saka bad karma. So agree ako dito kay Kipichu. Pabayaan lang natin si Vice Ganda. Kanyang paglaruan, kanyang gawing katatawanan ng ating Tatay Digong, lalo na ngayon na nakakulong siya sa The Hague. Magtiis lang muna tayo. Ano ito? There will always be a time of reckoning. Di ba may kanta, Gulong ng Palad? Buhay ng kung minsan nasa taas, kung minsan nasa ibabaw. Gumugulong lang ang palad ng tao. Sige, habang nasa napakababang lugar ngayon ang aming Tatay Digong, sige lang, kotsain nyo lang. Ilang taon na lang, malapit na ang 2028. Konting tiis na lang po tayo, mga nagmamahal sa pamilyang Duterte, lalo na kay Tatay Digong. May hangganan ang lahat. Tingnan nyo, kahit anong gawin nilang paninira kay BP Sara, nakatatlong panalo na po si BP Sara sa labanan niya with Romualdez. June 10, nanalo siya. Yung impeachment case, back to sender sa Kamara. July 25, nanalo na naman siya. Dineclare ng Supreme Court na void ab initio. Ano ba? Unconstitutional ang impeachment case na sinampalaban sa kanya. August 6, nag-decide ang Senado, 1941, in-archive, nilibing, nilagay sa baul ang impeachment case. So nakatatlo na. Hintayin natin mga ilang months, 2 months, 3 months from now, yung decision ng Supreme Court sa kanilang motion for reconsideration. Nasabi pa ni Senator Marcoleta, sa tagal-tagal na niyang naging abogado, wala pa daw siyang nasaksihan na unanimous decision ng NBank na binaliktad niya, ni-reverse nila mismo ang kanilang unanimous decision. Kaya nakikita ko, yan ang magiging pang-apat na panalo ni BP Sara. And then, pag magsampa pa sila, sampa lang sampa, panalo ng panalo si BP Sara, kahit ilang impeachment complaint pa ang isasampa. Dahil embedded na sa Senado ang kanyang mga senador na handang tumulong sa kanya hanggang ang last final panalo 2028, babalik at babalik ang isang Duterte sa Malacanang. Tingnan natin saan sila pupulutin itong mga nangungutya, ginagawang katatawanan ng ating mahal na Tatay Digong. Basta stick lang tayo sa ating suporta sa mga Duterte at balang araw, karma
good karma aanihin ng mga Duterte, bad karma ang aanihin nila. Okay, magbasa lang tayo sa mga comments, ano? Para Alvarez, nagpapaunsin na naman Gonzales Jelay, wait ka lang dyan, Vice Ganda. Maria Amor, gabaan ka ragi, promise. Michael Aboso, ang simula pagbagsak mong tutuyan. Okay, so ano pa? Zen Aida, hulat na lang ta sa karma niya. Lovely, ikaw, dapat i-unfollow ng ganyang tao, masyadong napakataas tingin sa sarili niya. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!